Mga kababayan, mga kawok, ako si Lan ng #WalkWithLan, ang inyong tagapagkwento ng mga alamat na hindi gawa-gawa, kundi galing sa totoong buhay ng ating bayan. Sa gitna ng dilim ng kasinungalingan, kung saan ang katotohanan ay parang isang kandilang madaling apulain. Narito tayo ngayon upang pakinggan ang huling kabanata ng isang epikong kwento. Ito ang huling bahagi ng pasabog ni Saldico. Isang kwento ng isang ordinaryong dating mambabatas na naging bayani, lumalaban sa mga higanteng dragon ng korupsyon sa loob ng Kongreso at Palasyo. Isipin ninyo mga kababayan, sa isang malayong kaharian na tinatawag na Pilipinas, may isang matapang na mandirigma na si Saldico, dating kinatawan ng Ako Bicol Party List. Hindi siya superhero na may kapa, pero may dala siyang sandata na mas matalas pa sa espada. Ang katotohanan, sa kanyang unang pasabog, inihayag niya ang tungkol sa 100 bilyong pisong insertion sa budget na parang magic spell na nagpapalaki ng pera para sa iilan. Sa ikalawa, naglabas siya ng larawan ng mga maletas na puno ng cash na parang treasure chest ng mga pirata sa gobyerno. Sa ikatlo, inakusahan niya si House Speaker Martin Romualdez ng pagbabanta sa kanyang buhay. Patayin mo ako, daw ang sabi. At ngayon, sa huling bahagi, ibubunyag natin ang buong larawan. Paano si Saldico ay naging target ng mga makapangyarihan at bakit siya ang tunay na bayani para sa mga OFW at kabataan na naghahanap ng pagbabago. Pero bago tayo sumisid sa kwento, tandaan, ito ay batay sa totoong mga pahayag ni Saldico mula sa kanyang video statements noong November 2025. Hindi ito kwentong barbero. Ito ay factual na may ebidensya tulad ng mga larawan at testimonya. At habang nagkukwento ako, magiging witty tayo. May konting satire tulad ng isang matandang matalino at na nagbibiro habang nagtuturo. Dahil sa buhay, ang tawa ay sandigan laban sa takot. Bago tayo magpatuloy sa ating alamat, isang malaking shoutout sa ating mga manonood mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Kayo ang tunay na lakas ng kwentong ito. Sa mga kababayan sa Pilipinas, mula Luzon hanggang Mindanao, salamat sa inyong tapang na manonood at magbahagi. Kayo ang pundasyon ng ating bayan. Sa United States, mga Pinoy sa California, New York at Texas, kayo na nagtatrabaho ng husto bilang OFW. Alam nyo ang halaga ng katotohanan para sa pamilya nyo rito. Keep fighting. Muli sa Pilipinas, 2 beses dahil kayo ang sentro ng kwento. Sa Canada, mga kababayan, sa Toronto at Vancouver, sa gitna ng snow, ang init ng inyong suporta ay nagpapainit sa ating laban. Sa Australia, Sydney at Melbourne, salamat sa inyong Aussie Pinoy spirit. Sa United Kingdom, London at Manchester, kayo na nagdadala ng British tea sa ating Pinoy kwento, cheers. Sa Germany, Berlin at Munich, danke sa inyong precision at suporta tulad ng inyong engineering. Sa Japan, Tokyo at Osaka, arigatou gozaimasu. Kayo ang bridge ng East at West. Sa Hong Kong, mga domestic helpers at professionals, kayo ang unsung heroes. Sa United Arab Emirates, Dubai at Abu Dhabi, sa gitna ng disyerto, kayo ang oasis ng katapatan. Sa Italy, Rome at Milan, Gracie, kayo ang nagdadala ng pasta at passion sa ating cause. Mga OFW at kabataan, ito ay para sa inyo. Kayo na nagpapadala ng remittance at naghahabol ng pangarap, sumali kayo sa kwento. Mag-comment, mag-like at mag-subscribe para hindi matapos ang alamat na ito. Ayan, mga kaibigan, ngayon simulan natin ang kwento mula sa simula, tulad ng isang fairy tale, pero walang happy ending pa.
Depende yan sa atin yan mga kaibigan. Kabanata 1, ang pagiging mandirigma. Si Saldico isang simpleng mambabatas mula sa Bicol ay nagsimulang magtrabaho sa House Committee on Appropriations. Parang isang batang pastol na biglang nakatuklas ng isang lihim na kuweba puno ng ginto. Ang budget ng bayan pero hindi ordinaryong ginto. Ito ay pera ng taong bayan na nai-insert ng mga makapangyarihan para sa sarili nila. Ayon sa kanyang unang pahayag, may presidential directive na mag-insert ng 100 billion pesos sa budget. Sino ang nagsabi? Walang iba kundi si Saldi mismo na nagsabing ito ay utos mula sa itaas. Parang isang hari na nagsasabi, magdagdag kayo ng ginto sa aking kabaan, pero wag niyong sabihin sa mga dukha. Nako po, ang unang pasabog noong November 2025 habang nasa abroad si Saldi dahil sa takot sa kanyang buhay. Naglabas siya ng video. Inakusahan niya si Speaker Martin Romualdez ng pagbabanta. Patayin mo ko daw Okay, sa Philstar report, sinabi niya ito sa media at may ebidensya ng threats. Parang sa kwento, ang dragon ay nagbuga ng apoy pero ang mandirigma ay tumakbo muna para maghanda ng sandata. Kung ako si Romualdez baka sabihin ko, hindi ako dragon, ako lang naman ang speaker ng lies. Ang pera sa maletas, Kabanata 3. Sa ikalawang bahagi, naglabas si Saldi ng photos ng piled up luggage, puno raw ng cash. Ayon sa kanya, ito ay cash out mula sa insertions. Sa Inquirer report, sinabi niyang si Marcos ay nakatanggap ng 25 billion pesos. Ito ay hindi basta chismis. Ito ay tungkol sa systemic corruption sa budget process kung saan ang insertions ay lumalabag sa konstitusyon. Para sa mga kabataan, isipin ninyo, habang kayo ay nag-aaral online, ang pera para sa edukasyon ay napupunta sa maletas. Parang isang magic trick, abracadabra, nawawala ang budget. Ang ikatlong hampas Kabanata 4, ang ikatlong hampas sa part 3, hinamon niya ang ombudsman na imbestigahan si Marcos at Romualdez kahit wala raw siyang faith sa kanila. Sa GMA News, sinabi niyang handa siyang kanselahin ang passport niya kung may grounds. Pero siya ay nananatili abroad dahil sa threats. Parang ang bayani ay nagtatago sa gubat, naghahanda ng final battle. At ngayon ang huling bahagi sa aking kwento, ibubunyag natin ang buong plano. Ayon sa kanyang latest video, based sa YouTube clips, si Saldi ay nagbigay ng karagdagang details tungkol sa flood control scam at kung paano ang isang 169 billion pesos mga kaibigan ay 169 billion ay na-insert. Okay siya ay hindi takas, siya ay whistleblower mga kaibigan. Parang si Snow White na nag-expose sa Evil Queen in depth. Tatalakayin ang political implications mga kaibigan. Paano ito nakakaapekto sa 2028 elections, sa ekonomiya at sa buhay ng OFWs na nagpapadala ng pera para sa bayan na kinukurakot. Kung ang budget ay cake, bakit ang iilan lang ang kumakain ng icing at tayo ang natitirang crumbs? Okay ito mga kaibigan. Si Sal ngayon mga kawok ay mapag-aralan natin ng intellectual. Bakit favor tayo kay Saldico? Dahil siyang naglakas loob na magsalita habang ang palasyo ay tinatawag itong comedy series. Kung comedy, bakit hindi tayo tumatawa? Dahil ang punchline ay ang pagdurusa ng bayan. Sa Asian Journal nga, si Saldi ay nagsabi ng threats to his life, kaya hindi siya uuwi. Para sa mga kabataan, ito ay lesson sa civics. Ang corruption ay hindi abstract. Ito ay nawawalang eskwela, hospital at trabaho. Okay, parang isang laro ng chess Si Saldi ang pawn na naging queen, nag-checkmate sa king. Mga kababayan, tapos na ang kwento. Pero ang laban ay hindi. Si Saldi ko ay bayani natin at tayo ang susunod na chapter. Para sa mga OFW, gamitin ninyo ang inyong boses mula abroad. Para sa mga kabataan, maging matapang sa social media. Mga kawok sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama
panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong suporta at bago po tayo magtapos, okay, suportahan niyo po yung affiliate marketing natin, no? May mga katags pong mga products diyan, no? Iba-iba po, no? Sa mga stores, sa Shopee, sa Lazada, iba-iba pong produkto 'yan. At mag-comment po kayo kung anong gusto nyong orderin na produkto at itatag po natin 'yan dito, no? Ito po ay pagpapakita ng suporta sa channel natin. Mag-aanim na taon na po tayo. Mag-subscribe na rin po, no, sa #WalkWithLan YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. #laban para sa katotohanan, #walkwithlan. Mag-like, mag-comment sa ng inyong kwento, mag-share at mag-subscribe para sa higit pang alamat ng katotohanan. Salamat at hanggang sa susunod na pasabog. Mabuhay ang Pilipinas!